Angeline's POV. Tamad kong tinignan si Zebby bago sinilipan ng mga nagkakasiyahan sa likuran. Wala akong oras para sa ganito, Zebby. Will you please set aside yourself? You are not needed. Ngumisi ako at takmang hahawiin siya, ngunit mas binilandran nitong katawan sa harapan ko. What a mouth! Nakatungtong ka lang sa manson, tumapang ka na. Bakit? Asawa ka na ba? Painsulto tong tumawa at pinasadahan pa ako ng tingin. I know Andre very well. Hindi ikaw ang papatulan nun. If my speculation is right, parausan ka lang, Angeline. Insultong dagdag pa nito. Because of that, I pursed my lips and I just wanted to strangle her shoulder right away. Pero dahil hindi yun ang sadya ko kung kaya't kahit masakit sa pandinig, binaliwala ko. Di rin ako nag-abala pang itanggi dahil totoo naman. And now if you're looking for Andre to have a spicy night, sorry, but he will spend this night with me, in my bed. Maharot na bulong nito. Masama ko siyang tinignan maging ang night pool pero mas nawawagi ang inis ko kay Andre ngayon. Kala ko pa naman may pagbabago na kahit para lang kay Adi, pero parang wala. Napailing ako at di na pinansin pa si Zebby. Di ko na rin pinatulan ang malawak itong ngisi matapos makitang reaksyon ko. Bye, Angeline. Hug your bed alone. Sigaw nito. Kunwari bingi ako na tinahak ang daan pabalik. Nagingit-ngit ang kalooban ko dahil kay Andre. Ni ayaw sumiksik sa isipan kong gagawin nila yun ni Zebby. Ano naman kung gawin nila? Ano naman kung hindi siya umuwi? Wala naman akong karapatan kasi nga bed warmer lang ako. Mapait na lumabas yon sa bibig ko at mapait ding napangiti. Ayoko na nga sanang tumuloy sa villa na masama ang loob ko, ngunit walang kasama si Adi. Kagat ko ang ibabang labi dahil sa kagustuhang sumigaw sa inis, pero pigil ko ang sarili. Tahimik ko pang binuksan ang pinto at natulog agad na nasa isip ko, ngunit nagulantang ako matapos makita si Andre. Nakaupo sa kama habang nasa kandungan si Adi, kumakain ng chips. Pareho pa silang tutok sa telebisyon at tila di napansin ang pagdating ko. Akala ko ba nandoon siya? Awang ang labi ko at binalot ng inis para kay Zebby. Nagsinungaling ito. Marahan kong nilapat pa sa rampinto na siyang kinatingin nila sa aking dalawa. Mama, where have you been? Sabi ko naman po na pabalik si Daddy kanina. Ngumuso ito at pailalim akong tinignan. Nagpahangin lang. Adi told me you were looking for me. Why? Kala mo ba umiinom ako? Simpleng tanong nito ngunit ang labi nakakainis ng ngiti. Naparunok ako at napaiwas ang tingin. Basta na lang din ako lumakad papalapit sa kanila. Akala ko kasi magtatagal ka. Pero di naman uminom si Daddy, Mama. Bumili siya ng chips kasi sabi niya kanina we'll watch a movie. Sabat ni Adi. Di mo naman ako piniyagan. Bakit ako iinom? Isa pa, I'm not single anymore. I already have a son. There is no reason for me to join those party. Dagdag ni Andre at masuri akong tinignan. Nag-init ang pisngi ko sa hiya. Para ko naisahan at nahuli nag-aalala. You're so red, Mama. Halika, the movie is so good. Maliit akong nanguso at halos di makalapit dahil sa titig ni Andre. Tahimik at marahan ang pag-upo ko sa tabi nito. Tamang hinala ba, Angeline? Nangaasar na bulong nito sa tenga ko. Nag-init mo rin ang pisngi ko at agad tong hinarap para sagutin, ngunit ang namumungay niya mga matang nasa lubong ko. Akala ko kasi uminom ka nga. Tinignan ko lang dahil baka hanapin ka ni Adi. Mahinang pagrarason ko. Napahalakhak to na mahina. Kulang na lang din mapasinghap ako matapos maramdaman ang braso at palad nito na umikot sa bewang ko. Marahan niya pa akong hinapit dahilan para mas maidikit ako sa balikat niya. Nang tignan ko naman to, tutok na sa TV screen ang mga mata nito. How's the movie, buddy? Tanong nito kay Adi. Humikap si Adi at inubos ang laman ng kanyang bottled water. It's good, Daddy, but I'm already sleepy. Muli pa itong humikap bago kami hinarap dahilan para inalis ni Andre ang braso niya sa bewang ko. Are you sure? We can still watch the next movie. Umiling to at bumaba na sa kandungan ni Andre. Sumiksik ito sa pagitan naming dalawa. Nilingon ako nito at ngumuso. Gusto ko ng kiss, Mama. Hagkan galing sa inyo ni Daddy, here and here. Tinuro nito ang magkabilang pisngi na sinundan ko ng tingin. Ngumiti ako at agad siyang hinagkan, ngunit agad din tong umiling. No po, sabay po kay ni Daddy na hagkan po ako. Malawak itong ngumiti at pumikit. Hinihintay ang hagkan namin. Nagkatinginan kami ni Andre dahil doon. Kumibit balikat to at sumenya sasabay kami pagkatapos ng 3 bilang. Siya na nagpresentang magbilang. 1, 2, 3. Sabay kaming dumukwang at hahagkan sa pisngi si Adi. Ngunit nagulat ako nang humiga ito dahilan upang labi ni Andre ang sumalo sa labi ko.
Nanlalaki ang mata ko, nakatitig sa mga mata nito, mulat at tila hindi nagulat. Di ako agad nakakilos sabang ito, wala ring balak na lumayo. Kung di pa humagikik si Adi, di pa ako lalayo at agad napatakip ng bibig sa hiya. Nag-kiss na po kayo, bati na po kayo ha, wag na po kayo mag-aaway. Anito bago muling humagikik. I guess so, kiddo. Your mama was speechless. She loves my lips. Panggagatong ni Andre kung ket matalim ko siyang tinignan. Sa kabilang banda, di rin kami nagtagal sa resort. Kinabukasan din umuwi kami. Kita ko pa nga si Ate Zebby umiirap sa akin ngunit ginisihan ko lang at pinakita ko pa sa kanya ang pagkapit ko sa braso ni Andre. Di ko talaga alam kung bakit siya humahabi ng ganong istorya. Malapit na siya sa matandang Montero pero pag-alagala pa. Isang linggo na nakalipas at nakabalik kami sa penthouse. Hindi ko na nga inaalala ang mga nangyari sa resort. Ang mas problema ko ngayon kung paano makakabili ng birth control pills. Napatitig ako sa plato ko matapos maglapag doon ng ham si Andre. Eat a lot, Angeline. We will move to my house later. Agad ako napatingin sa kanya pagkatapos sinulyapan si Adi na nagpatuloy sa pagkain at tila hindi narinig si Andre. Lilipat tayo? Bakit? Naguguluhang tanong ko. Maayos naman sa penthouse niya at komportable ako. Isa pa mas mahihirapan akong pumuslit sa pharmacy kapag nagkaganon. What is wrong with that? Masyado maliit ang penthouse. We need a big home for Adi and, yeah, for Adi. Tumango to na para bang kinukumbinsi ang sarili. Maliit, sakto lang naman. Isa pa, komportable naman kami ni Adi. Komportable naman si Adi dito. Marahang nilapag ni Andre ang kutsara at tinawag ang pansin ni Adi. Buddy, are you comfortable in this penthouse? Tanong nito. Agad umiling ang bata na siyang kinangako. No, Daddy. Masyado pong masikip. I can't play well. Paliwan ang sagot at bumalik to sa pagkain. I told you, maliit ang penthouse. Eat well, lilipat tayo mamaya sa bahay ko. Waging saad nito. Mahigpit kong hinawakan ng tinidor at mariing pinaglapat ang labi ko. Kusa rin tumaas ang kilay ko matapos makita ang ngisi nilang dalawa. Napagtutulungan yata ako. Wala tuloy ako magawa kundi mag-empake pagkatapos kumain. Tinatamad ko pang inayos sa mga yon. Di rin kasi mawala sa isip ko kung paano bibili ng pills. Buisit na pills yan. Hindi ba pwedeng kung kailan mo lang feel magbuntis, doon na lang? Gigil kong sinara ang maleta at nilingon si Adi na naiinip akong pinapanood habang nakaupo sa kama. Ayaw mo ba talaga dito, baby? Malumanay kong tanong. Daddy said I have a playground in his house. Mas malapit na Mark naman dito. Pwede natin pasyalan minsan. But that is not safe, sweetie. Don't try your luck. Living my house is better than living here. Yaya Karen will be there too with another maid. Umismid ako sa sagot ni Andre na basta na lang tumuloy sa kwarto. Tumabi ako ng buhati nitong maleta. Is this all? Yes, Daddy. I'm excited. Si Adi ang sumagot sa kanya. Tamad akong sumunod sa kanilang dalawa hanggang sa biyahe, nakasimangot ako. Pero nang makarating sa subdivision at makita ang bahay, sumilay ang ngiti sa labi ko. Di yun mansyon pero napaka-homey ng dating. Sa tingin ko, 2 palapag lang pero napakalawak ng puting bahay. Wow, Daddy! This look nicer than Grandpa's mansion. Di mapigilang komento ni Adi matapos namin makatuloy sa loob. I beg to disagree, Apo. My mansion is well established than this. Doon na lang manatili, total gusto kitang makalaro, Apo. Ani ng matanda. Nanlamig ako sa kinatatayuan matapos makitang matandang Monterong bumaba ng hagdan. Sa tingin ko, di rin inasahan ni Andre ang presensya niya matapos makitang pagpirmi ng labi nito. What are you doing here, Lolo? I thought you were on a business trip. Yeah, but I canceled it. I want to spend that day with my apo. Ngumiti to kay Adi pero hindi sa akin. Dinipa ang kamay at tinawag ang bata. Ngunit alangan ng anak ko kaya't masuyo kong hinaplos ang mukha nito. Go to your lolo, baby. Utos ko. Tiringala ako nito at kita kong pagdadalawang isip sa mata niya. Kaya ngumiti ako at tumango. Doon pa lang to tumakbo patungo sa matanda. Nagmano pa ito na ikinatuwa ng lolo niya. Oh, you raise a good child. Komento nito. Alam kong ayaw nito sa akin pero malaking bagay ang sinabi nito. At least nakikita nilang pinalaki ko na maayos si Adi. Maybe we can invite in Zevi over here, Andre? She'll be delighted to bond with Adi. Nawala ang ngiti ko at napaiwas ng tingin. Paano mo ba ipapanalo ang laban kung sa una pa lang may nanalo na? She's not allowed to go here. With all due respect, Grandma, please note the mother of my child is here. Respect her, and I will respect you.
Malamig na tugon ni Andre. Awang ang labi. Hinawakan ko ang braso niya para sana ipabawi ang sinabi nito. Isa pa, wala din naman saysay yun, lalo pat di naman kami. Ngunit imbes yatang mainis ang matanda, lumitaw pa ang mapang-asar na ngisi sa labi nito. Walang seremonyas niyang tinawag si Yaya Karen. Karen, buy some groceries and everything that's needed here. Sigurado ako magtatagal dito ang upo ko. Agad tumango si Yaya Karen at tumakbang palabas, ngunit nang maalala ko na kailangan ko ng pills, binitawan ko si Andre at tinawag to. Yaya Karen, sasama po ako. Tumigil to at hinintay ako, ngunit nag-aano lang tumingin kay Andre. Where do you think you're going? Sa lubong ang kilay na tanong nito. Bibili ng gamot sa pharmacy? Sandaling naningkit ang mata nito kahit alam ko na agad ang iniisip niya. Hindi ako tatakas, Andre. Nasa iyong anak ko kahit walang dahilan para tumakas ako. Pero mukhang dito kumbinsido sa sinabi ko at mas naningkit sa akin ang tingin. You can ask the driver to watch her closely so she won't have a chance to escape. So hestyon ng lolo niya na ikinangako. That would do, sang-ayon ni Andre. Wala tuloy ako magawa matapos itong sumabay sa amin sa labas. Hinabilinan nga ang driver. Every move, don't take your eyes away from her. Madiin itong habilin. Sinalyapan pa ako ni Andre pero inirapan ko siya. Nainis ako na hindi ako makakilos ng malaya. Sa biyahe tuloy, di ako makangiti sa driver at kay Yaya. Kuya, tulungan niyo na lang pong mamalengke si Yaya Karen. Ako na lang po mag-isang bibili ng gamot. Suhestyon ko matapos makarating sa lugar. Hindi po ma'am, mapapagalitan po ako. Kayo nga pong sasamahan ko pagkatapos balikan na lang po natin si Karen. Mariin akong pumikit at sumandal sa upuan. Bigo ko na makababa tuloy na iilang akong sinundan ng driver. Kuya, hintayin niyo na lang po ako dito sa labas. Isa lang naman po itong pinto. Magalang kong paalam. Di na to nagpumilit pa. Mabilis lang din akong pumili at bumili. Dinagdagan ko rin ng painkiller at paracetamol para lang may maidadahilan ako. Bago lumabas sa pharmacy, siniksik ko sa sling bag ang pills. Sundan po natin si Yaya Karen. Yakag ko sa driver nang makalabas. Medyo nawala ang kaba ko na nakabili na ako ng gamot, pero di sigurado kung magiging epektibo pa ba ito. Ayoko maging mangmang at mabuntis na naman. Mas mabuti sigurado kaysa maging lohaan muli. Di na kami bumaba ng sasakyan at hinintay na lang si Yaya Karen. Na makapasok to sa loob ng sasakyan, mahigpit kong hinawakan ang sling bag na akala mo'y masisilip niya ron ang pills kahit di naman. Nakabili na po kayo ng gamot? Usisa nito nang umandar na ang sasakyan. Oo. Dinagdagan ko na para sakaling kailangan nyo meron na agad. Maliit akong ngumiti na ikinatango nito. Hindi niya na ako kinibo pagkatapos noon. Ayos lang naman at naiintindihan ko lalo pat di naman ako ang boss nila. Pagkarating tanaw ko na sa bungad ng pinto ang matanda. Tila hinihintay lang ang sasakyan. Sa gilid nito si Andre buhat si Adi. Napanunok ako at maling kinabahan. Humigpit din lalo ang hawak ko sa bag. Wala naman siguro masama na ingatan kong sarili ko, hindi ba? Wala rin akong planong sabihin kay Andre na iinom ako ng pills. Ilang beses akong tumikim nang lumabas. Pasimple pa akong umiti sa matanda na balik na naman yata sa kasungitan at di ako pinansin. Adi, I'll just visit you next time apo, then maybe we can go abroad and buy some toys? Anyaya nito. Really, Lolo? I'll be waiting then? Maligayang sigaw nito. Humalakak ang matanda at kinurot sa pisngi ang anak ko. Kita ko pang bumulong to kay Andre bago kumaway. Agad akong gumilid nang daanan ako nito. Dilagpasan na talagang di tinapunan ng tingin. May kurot akong nararamdaman sa puso ko. Ayos lang naman talaga at sanay ako na maging hangin sa paligid ko. Ang importante sa akin ngayon yung pagiging masaya ni Adi. Pero syempre tao lang din ako. Nasasaktan, naghahangad ng pagmamahal. Bit-bit ko ang bigat ng damdamin hanggang maggabi. Tinulungan ko lang sa paglilinis na Yaya Karen. Muntik ko pang malimutan ng pills kaya bumalik patuloy ako sa kwarto. Makuha lang ang bag na bitbit ko kanina at mabuti wala lang si Andre dala-bala pa to kay Adi. Pagbalik sa kusina, inihanda akong isang basong tubig. Binasang mabuti ang karton para sa direksyon at malaman ang gagawin. Ang sabi dapat tuloy-tuloy kaya hindi po pwedeng mailigdangan ako. Tinitigan ko pa yon bago pikit matang ininom. It's already late, Angeline. What are you still doing here at the kitchen? Napamulat ako sa boses ni Andre. Mabilis kong kinipkip sa kamay ko ang pakete at karton ng gamot bago tinago sa likod ko. Pagharap ko, inilahad ko ang baso ng tubig sa kanya. Nauuhaw kasi ako. What are you hiding at your back? Matalim nitong tinitigan ang kamay kong nasa likod kaya't mas sumigpit ang hawak ko sa mga gamot.
Wala, bakit ba? Uminom lang naman ako. Mabuti na lang di nanginig ang boses ko, pero mapanuri pa rin akong tiningnan nito at walang pasabing humakbang. Kusa ring namilog ang mga mata ko matapos itong higitin ng kamay ko at tumambad sa harapan niya ang lalagyan ng mga pills. Kunot ang noon nito nang kunin yon sa kamay ko na halos ikaputla ko. Kita ko nagdilim ang paningin nito matapos mabasa yon. Napaatras pa ako matapos makita. Basta na lang niyang nilokot ang mga yon sa kamay niya.